Buhay pa rin ang pag-asa ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas sa kabila ng kartadang 2-0 sa Asia Cup. Hirit niya, may isa pang laban ang ating kupunan na posibleng tuntungan nila patungo sa quarterfinals. Umamin naman si Coach Jude Flabel na posibleng natalo sila sa laban kung minaliit niya ang grupo ng Gilas Pilipinas kasabay ng pagbibigay nito ng kredito. Sa huli, ikinuwento nito kung paano nila tinalo o saang paraan nila kinuha ang panalo laban sa grupo ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng pagkalugmok sa 2-0 na kartada sa patuloy na ginaganap na FIBA Asia Cup, hindi nawawala ng pag-asa si Coach Tim Cone. Ayon sa kanya, bagamat dismayado sila, hindi pa rin umano tapos ang laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Dismayado kami pero hindi pa tapos ang torneo para sa amin. May mahalaga pa kaming laban kontra Iraq at susubukan naming makapasok sa susunod na round. Kailangan lang naming pagpatuloy ang laban. Ituloy ang pagharap sa hamon. Huwag tayong panghinaan ng loob ng dahil sa huling dalawang talo. Huwag nating hayaan yan. May mga dapat pa tayong gawin at magiging handa kami para sa susunod na laban. Tama naman si Coach Tim, di ba? Hindi sila dapat panghinaan ng loob dyan. Dapat taas na pa rin sila, di ba? Kasi kung susuko lang sila ng mas maaga sa laban, mas wala silang mararating. Okay, andun na tayo. Bagsak na sila sa dalawang bakbakan. Yung dating tinatalo lang nila, gaya ng Chinese Taipei, tinatalo na sila ngayon na sa tingin natin, mas nagpatindi ng sakit ng nararamdaman nila. Pero hindi ibig sabihin nun, ganun-ganun na lang sila bibigay, di ba? Ako, aminin ko, disappointed rin ako sa nangyayari sa kanila. Sa mga player na inaasahan natin na magpapakita pero walang maipakitang solidong performance. Pero sino naman ako para hatulan sila, di ba? Kung mahirap para sa atin, mas mahirap para sa kanila mga playoffs. Sila kasi yung mga sundalong lumalabas sa gitna ng giyera na sa kasamang palad, hindi sila manalo sa giyerang inilalatag nila. Kagabi nakarating na sila sa dulo eh. Yung tipong kakayanin na nilang baligtarin ang mundo para sila naman ang mga ibabaw laban sa New Zealand, di ba? Naibaba na nila yung lamang sa 3 ata yun or 4. Ewan ko, di ko na maalala. Pero sa tindi ng pressure na nararamdaman nila, nag-e-error sila. Yung pressure na yun mga ka-playoffs, hindi lang mula sa bakbakan eh. Nagmumula rin yun sa mga nababasa nilang hate comments mula sa ating mga kababayan. Kitang-kita natin yung kagustuhan nilang makawala sa hawla ng New Zealand eh. Pero tingin natin, mas handa lang talaga yung grupo ni Coach Jude Flabel. Mas handa sila kasi wala silang nararamdamang pressure na katulad ng nararamdaman ng Gilas Pilipinas. Sa isang side, hindi mo pwedeng sisihin yung ating mga kababayan na magbigay ng kanilang opinion. Karapatan din nila yun eh. At isa pa, nakikita talaga nila yung kakulangan ng ating kupunan, di ba? So, tingin ko dito mga ka-playoffs, sakaling pumalya talaga sila versus Iraq sa Sabado, August 9 po yan, tingin ko lang naman posible may pagbabago magaganap sa programa nila dito sa Gilas Pilipinas. Kung tila hindi sumusuko si Coach Tim Cone sa pakikibaka para sa Gilas Pilipinas, binigyan pugay naman ni Coach Jude Flabel ang grupo ng Gilas sa ipinakita nitong bangis sa kabila ng pagkatalo. Ayon pa sa kanya, maaaring iba ang naging resulta ng laban kung minaliit lang nila ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude sa report ng NC.Basketball. Credit sa Gilas, ang tigas nila. Hindi namin sila kailanman minamaliit sa laban na to. At pakiramdam ko na kung ginawa namin yon, maaaring naging ibang-ibang kalalabasan ng laro. Hindi kami umatras eh. Hinarap namin sila ng buong tapang. At may mga player na talagang nag-step up at gumawa ng mahalagang plays. Lahat ng pumasok sa court, may malaking ambag. So yung mga ganitong mensahe mga ka-playoffs, alam natin pampalubag loob na lang to eh. Pero nakita din naman natin kung paano nagpanik ang New Zealand sa mga oras na nahahabol na sila ng Gilas Pilipinas eh. Ibig sabihin, alam nila na may kalalagyan din sila talaga kung nagkamali sila sa dulo ng laban, di ba? Alam nila na kaya ng Gilas kasi nakahabol na eh. Ando na sa Gilas yung momentum nung time na yon. Pero yun na nga, sa kasamaang palad, nawawala yung momentum na nakuha nila sa oras na ikakasanan nila yung susunod nilang play. Ang laki ng error ni Dwight at ni Justin Brownlee sa dulo, di ba? For sure nakita nyo yun at naniniwala tayo na kung nakuha nila yung basket sa play na yon, posible nagbago yung resulta. Mula kasi dun sa error na yon, sumadsad ulit ang Gilas Pilipinas eh. Nanalasa ulit etong New Zealand. Pinahirapan sila ni Taylor Britt hindi talaga nila mahuli yon. Ang bilis eh. Antindi ng kamada niya, di ba? Hindi mahuli ng depensa, ang bilis. Anyway, konsuelo na rin dito yung naramdaman ng NC or ng New Zealand na hindi basta sumuko ang Gilas Pilipinas. Kahit paano, binigay nila yung lahat para manatili sanang buhay ang pag-asa
nasa sa dulo, pero ganun talaga eh. Hindi pwedeng dalawa yung manalo. Kailangan isa lang at sa gabing yon, New Zealand ulit ang nanalo kumpara sa ating pambato. Sa patuloy na pahayag ni Coach Jude ng makapanayam ng media ay tuluyan itong inilabas ang rason kung paano nila tinalo ang Gilas Pilipinas na ayon sa kanya ay isang pisikal na kupunan. Tanong, paano nga ba nila naisagawa ang isang mabigat na panalo kontra sa ating pambansang kupunan? Tutukan po natin si Coach Jude sa report ng NZ.Basketball. Ito yung uri ng laban na makakatulong sa amin ng makapaganda para sa mga darating panghamon dahil bawat laro mula ngayon ay magiging kasing hirap kung hindi man mas mahirap pa. Talagang kinatuwa ko ang pinakitang katatagan ng aming kupunan, lalo na sa pisikal na aspeto, matinding kupunan ng Gilas at kilala sa pagiging pisikal. At isa sa mga pangunahing estatistikang tinutukan namin sa laban na to ay ang rebounding. Nanalo kami sa aspeto ng rebounding, 41 laban sa 33, kaya malinaw na yun ang isa sa mga naging susi sa aming pagkapanalo. So posible naman yun talaga, yung isa sa mga rason bakit nila tinalo ang Gilas Pilipinas, yung rebounding. Kung nakita natin ang laban kagabi, sobra ang hina ng Gilas sa pag-rebound, sa pagkuha ng bola. Talong-talo sila talaga dun sa aspeto na yon. Kapag sila ang nasa opensa, wala nang second chance eh. Nakukuha na kagad ng New Zealand ang bola. Tapos ang bilis din nilang maikasang opensiba nila sa kanilang court. 41 sa New Zealand, 33 sa Gilas Pilipinas. Malaking bentahe talaga yun para sa Kiwis. Tapos ang tutulis nila sa tres, si Ngatay at si Smith Milner, grabe, parang nasa ere pa lang ang bola. Alam na yung resulta eh. Pasok sa basket, di ba? Para sa akin naman, kahit natalo sila, natalo yung Gilas, kahit nasa bingit sila ng bangin kontra Iraq sa Sabado, proud pa rin naman ako sa kanila kasi alam ko naman na ginagawa nila yung lahat eh. Ang problema, hindi lang talaga pumapasok ang bola sa ring. Yung mga inaasahan natin na atake sa basket, 3 man yan or 2 points, hindi talaga nila nakuha yung rhythm nila na magbibigay sa kanila ng drive para mas ganahan at maipasok ang bola sa bawat kamada nila sa basket, di ba? So yun lang, siguro kita-kits na lang tayo sa Sabado mga playoffs. Ano man ang mangyari, tingin natin, may matututunan sila dito sa lahat ng pangyayari sa Asia Cup. So guys, maraming salamat.